at narito ang mga napapanahong balita. Ngayon tag-ulan ay sinusiguro ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na nasa maayos na kondisyon ang mga pumping station at floodgates sa Metro Manila. Kaya naman regular ang pagsasagawa ng maintenance ng MMDA Flood Control and Sewerage Management Office sa mga pasilidad dahil kritikal ang papel ng mga ito sa pagpapahupa ng tubig baha. Kabilang sa kanilang tiniyak ay ang operasyon ng generator, pagmomonitor at pagtala ng pagtaas ng tubig, pagtanggal ng mga basura at paglilinis ng conveyor, pagpapanatili ng sumpit ng pumping station at installation ng fence. Naglabas ng abiso ang OWA kaugnay sa pagsasailalim sa Essential Activity Status sa Alert Level 3 sa Israel. Bunsod ng tumitinding girian sa pagitan ng Iran at ng rehiyon. Tungayan ang ulat mula kay Princess Castro. Sa muling pagsasailalim sa Essential Activity Status ng buong Israel, ay tinaas na rin ang naturang bansa sa Alert Level 3. Ito ay batay sa bagong anunsyo ng IDF Homefront Command nitong weekend, bunsod ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Iran at ng Israel. Ibig sabihin, suspendido na ang pasok sa lahat ng paaralan at trabaho, liban na lamang kung ito ay kabilang sa mga mahalagang serbisyo, gayon din ang pagbabawal sa anumang uri ng pagtitipon. Kaya naman nag-abiso kamakailan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa mga OFW sa Israel na manatili sa kanilang mga tahanan at manatiling handa sa pagpasok sa mga bomb shelter o safe room kung sakaling may missile alert. Mahigpit ding hinihikayat ang lahat na sundin ang mga opisyal na paalala at tagubilin mula sa IDF Homefront Command, Embahada ng Pilipinas at mga lehitimong balita. Bukod dito ay ilang detalye rin ang inilabas ng OWA para sa mga kababayan natin sa Israel na nagnanais na mag-avail ng Voluntary Repatriation Program. Mangyari lamang na mag-email sa israel@owa.gov.ph at ipadala ang mga sumusunod. Kopya ng passport kasama ang page na may picture at pirma, latest visa at mobile number. Bukas naman 24/7 ang OWA Hotline 1348 para sa mga agarang concern. Maaari ring makipag-ugnayan sa pamamagitan ng mga sumusunod na channel ng komunikasyon na naka-flash sa inyong screens. Para naman sa iba pang urgent concern, maaari ring tumawag sa mga sumusunod na numero na naka-flash sa inyong screen. Princess Castro, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Para kay Albay 2nd District Representative Joey Salceda, resulta ng pag-asa lamang ng Pilipinas sa import ang kinakaharap na banta ng pagsirit sa presyo ng langis. Ito'y kasunod na nakaambang halos 5 piso kada litrong pagtaas sa presyo ng langis ngayong linggo. Bunsod ng pagsali ng US sa tumitinding digmaan ng Israel at Iran. Dahil dito, labis na maapektuhan ang presyo ng langis dahil sa 99% ng supply sa Pilipinas ay import o galing pa sa ibang bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Pulse. Sa ulo ng mga balita, OWA naglabas ng abiso sa OFWs kaugnay ng Essential Activity Status sa Israel. Alert Level 3, itinaas na sa Iran at Israel. Mga Pinoy pinauuwi na. MMDA, regular na isinasagawa ang cleanup sa mga floodgates sa NCR. Senator Erwin Tulfo, nais isulong ang pagpapataas ng sahod ng barangay workers. Alexa Ayala, matagumpay na nalagpasan ng qualifiers ng Eastbourne Open. At Estados Unidos, pinomba ang Iran. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.